In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanagis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, sinabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong ori ng babae ang humipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyong guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram ng isang nagpapautang. Ang isa ay 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo. Ang tugon ni Jesus, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula na pumasok siya, ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinabi ko sa inyo, ang malaking pagmamahal sa ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas. Saka sinabi sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpatawad sa kasalanan ay pinagangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaong ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa, sa 1 Korinto, at sa paggunita kay San Honorio o Hinaro, obispo ng Martir. Sa Ebanghelyo, ito, ipinakita ni Jesus ang tunay na diwa ng awa, pagmamahal at pagpapatawad. Ang babae na kilala bilang makasalanan ay nagpakita ng labis na pagsisisi at pagmamahal kay Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang mga luha, paghalik at pagpahid ng pabango sa kanyang mga paa. Sa kabila ng kanyang nakaraan, tinanggap siya ni Jesus, pinatawad at pinanumbalik ang kanyang dignidad. Sa pamamagitan nito, ipinamulat ni Jesus
Siyong si Simon, at sa atin na ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi nakabatay sa kung gaano kabigat o gaano karami ang ating kasalanan, kundi sa ating puso at pananampalataya. Pagbasa mula sa unang sulat ng mga taga-Korinto, ipinapaalala ni San Pablo ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang Ebanghelyo ni Kristo, ipinahayag niya ang kanyang personal na karanasan sa pagmamahal at awa ng Diyos. Bagaman, tinuring niyang makasarili bilang pinakahamak sa mga apostol dahil sa kanyang pag-uusig sa mga unang Kristiyano. Ipinakita niya kung paano binago ng biyaya ng Diyos ang kanyang buhay. Ang kanyang patutuo ay paalala sa atin na ang Ebanghelyo ay makapangyarihan. Kaya nitong baguhin ang pinakamakasalanan upang maging tunay na saksi ni Kristo. Paggunita kay Genaro, Obispo at Martir, si Genaro ay kilala sa kanyang tapang at pananampalataya sa kabila ng pag-uusig. Siya ay isang simbolo ng katatagan sa pananampalataya at katapatan sa Diyos. Sa kanyang buhay, ipinakita niya ang pagnanais na ialay ang lahat, maging ang kanyang buhay. Alang-alang sa Ebanghelyo, sa paggunita kay Genaro, naway maging inspirasyon natin ang ating halimbawa ng matibay na pananampalataya at katapangan sa pagsunod kay Kristo. Sa ating pagninilay, ang ating mga pagkakasala ay hindi kailanman hadlang upang lumapit at humingi ng tawad sa Diyos. Tulad ng babaeng makasalanan, tayo rin ay inanyayahan na lumapit sa Panginoon ng may kababaang loob, pag-amin at pananampalataya. Ang awa at pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Handa niyang patawarin at baguhin ang ating mga puso upang magbunga ng mas malalim na pagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Naway matuto tayong magpatawad tulad ng Diyos at tulad ni San Genaro. Naway magpatuloy tayo sa pagiging tapat at matapang sa ating pananampalataya sa kabila ng anumang pagsubok at pag-uusig. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.